Ito ay isa sa ilang zombie movies na sulit panoorin sa mga nakaraang taon, at ito rin ang pinakamatagumpay na zombie movie sa Korea matapos ang Train to Busan. Sa pelikulang ito, ang mga zombie ay hindi na basta-basta at kalat-kalat kundi mahusay na sanay at may malinaw na layunin na nagbibigay ng mas nakakatakot na pakiramdam. Nagsisimula ang kwento sa isang kakaibang krimen. Nang umuwi ang lalaki, napansin niyang may sira ang mga cable at may mga palatandaan na may gumalaw sa loob ng bahay. Inisip niyang may magnanakaw sa bahay, pero nang lumapit siya sa bintana para tingnan, biglang may nakakatakot na anyo na lumitaw sa likuran niya. Nang marealize ng lalaki na may mali, agad siyang humarap at sinuntok ang misteryosong lalaki sa likuran niya, pero wala itong naramdamang sakit. Agad namang gumanti ang misteryosong lalaki. Siya ay mabilis at malakas, at agad niyang napasuko ang lalaki ng madali. Kaagad pagkatapos, kinagat niya ang lalaki sa leeg. Ang katawan ng lalaking nakagat ay nagkaroon ng nakakadiring mga bakas, bumagsak sa lupa, at namatay agad. Ngunit hindi umalis ang misteryosong lalaki. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-disintegrate at kalaunan ay naging bulok na bangkay. Natanggap ng pulis ang ulat at inimbestigahan ang lugar ng krimen. Pero ang nakakapagtaka, ang kriminal na natagpuan sa lugar ay halatang patay na ng 2 linggo at bumalik pa para pumatay ng tao, na nagdulot ng takot sa mga pulis na naroroon. Paano nga ba siya nabuhay muli at ano ang dahilan para patayin ang lalaking ito? Wala pa ring ideya ang pulisya tungkol dito. Habang wala na silang maisip na solusyon, si Jin-hee, na kasalukuyang ini-interview, ay nakatanggap ng tawag mula sa isang misteryosong lalaki na nagsabing siya ang totoong pumatay at nag-set ng appointment kay Jin-hee para sa isang live interview kinabukasan ng 2:30 PM sa isang itinakdang lugar. Nang malaman ito ng pulisya, hindi nila pinalampas ang perpektong pagkakataon para mahuli ang kriminal. Kaya, sa pangunguna ng nobyo ni Jin-hee, si Song-joon, nagtayo ang mga pulis ng maraming pulis sa lugar ng interview at naghanda para sa pag-aresto. Kinabukasan, dumating nga ang kriminal gaya ng inaasahan. Nagsimula na ang interview at sinagot ng lalaki ang lahat ng tanong na itinatanong ni Jin-hee nang walang pag-aatubili. Hindi lang niya ibinunyag ang kanyang pangalan at ID card, pero inamin din niyang isa siyang spellcaster na kayang manipulahin ang mga bangkay. Siya ang may sala sa pagpatay noong nakaraang gabi. Hindi makapaniwala si Jin-hee sa ganitong kabal-iwang ideya na kontrolin ang isang bangkay para pumatay, pero sinabi ng lalaki na malapit na siyang maniwala dahil ang layunin ng kanyang interview ay magbigay ng babala. Sa loob ng ilang araw, may 3 pagpatay pa siyang gagawin, kasama ang mga detalye ng lugar, oras, at mga taong papatayin niya. Lahat sila ay mga executive ng CHG Pharmaceuticals, ang director na si Min Siep, executive director na si Sang In, at ang chairman na si Son Nail. Pero syempre, may mga paraan para pigilan ito. Yun ay kung si Son Nail, ang chairman ng CHG Pharmaceuticals, ay humingi ng kapatawaran at aminin sa publiko lahat ng mga pagkakasala niya, at nasa kay Jin-hee kung totoo ba o hindi yun. At para i-broadcast ito live sa buong network. Pagkasabi niya noon, bigla na lang humugat ng patalim yung lalaki mula sa damit niya at tinangay si Jin-hee bilang hostage, parang gusto niyang gamitin yung pagkakataon para tumakas. Pagdating nila sa lobby sa unang palapag, naramdaman ni Jin-hee na may marka sa braso ng lalaki. Tapos, tulad nung killer sa umpisa, unti-unting nabulok yung katawan niya at naging bangkay. Nalaman na lang nila na isa pala siyang puppet na kinokontrol. Anong pinagmulan nitong kakaibang spell, at bakit target ng may-ari ng spell na ito ang isang pharmaceutical company? Dahil sa dalawang tanong na ito, agad nagsimula ang investigasyon ng mga pulis. Una nilang nalaman na ang spell na kayang kontrolin ng katawan ng patay ay isang klase ng evil sorcery. Base sa mga unique markings na may Indonesian writing sa katawan ng bangkay, galing ang witchcraft na ito sa Indonesia. Pinagsama ang dumi sa paligid ng bangkay at ang dugo ng nagcast, kaya pwede mong utusan yung katawan kung anong gusto mong gawin. Habang yun, pinangunahan ni Song-joon ang mga tauhan niya papunta sa mga top management ng CHG Pharmaceuticals para alamin kung bakit kinuha ng killer ang paghihiganti sa kumpanya, lalo pat nag-retire na si Chairman Son Nail. Ang anak niyang si Mien na ngayon ang namumuno. Pero sa mga tanong nila, wala silang nakuhang mahalaga na clue, maliban na lang doon sa unang pinatay na lalaki, siya ay isang researcher sa company nila. Malinaw na may motibo ang killer, pero hindi siya basta lang magtutok sa CHG Pharmaceuticals. Merong sikreto ang kumpanya na hindi pa alam ng publiko. Nagulat sila nung pinag-aralan nila ito. Sa bibig ng isang preso, nalaman ng mga pulis na ginamit ng CHG Pharmaceuticals ang mga buhay na katawan sa hindi makatawid na clinical trials para makagawa ng mga bagong gamot at kumita ng malaki. Nag-recruit sila ng higit sa 100 eksperimento gamit ang preteksto ng part-time work, pero pagkatapos ng mga eksperimento, lahat sila namatay. Malaking koneksyon ang mga eksperimento sa insidente na ito. Nang papalapit na ang oras ng pagpatay, nag-set up ang mga pulis ng mga special forces sa loob ng CHG Pharmaceuticals building para protektahan ang mga tao sa listahan. Inisip nila na safe sila, pero habang papalapit ang oras, natupad ang mga plano ng killer. Si Shin-hee, na nagba-broadcast ng live mula sa baba,
Tumingin at nakita ang isang zombie na nakasuot ng gray na hoodie na lumabas sa harap niya. At pagkatapos, dumami pa ang mga zombies na nagtipon sila sa baba. Lahat sila ay mga subject na namatay sa eksperimento at ngayon ay kinokontrol ng killer para maghiganti. Ang tanging layunin nila ay patayin ang mga nasa first list ng mga directors, si Min Seop. Nang makita ito ng mga special forces, nagmadali silang palakasin ang kanilang posisyon. Nang lumabas ang marka sa kanilang mga braso, nagsimulang gumalaw ang zombie army. Mabilis silang kumilos at may target, hindi nila pinapansin ang mga sibilyan at mga armed forces, at sa isang iglap, nalagpasan nila ang depensa at dumagsa sa building na parang alon. Si Min Seop na nasa taas ay sobrang natakot nang makita ang eksena, at ang mga armed forces wala nang magawa kundi magputok para pigilan sila. Pero yung mga bala na tumatama sa mga zombies ay walang epekto. Bumagsak sila pero agad ding tumayo, binutis ang huling depensa at tumakbo patungong hagdan. Wala nang magawa ang mga pulis tungkol dito. Ang tanging magagawa nila ay patayin ang ilaw ng building at subukang pigilan ang mga zombies habang iniiwasan nilang makalabas si Min Seop gamit ang emergency elevator. Pero nung magsara na ang pinto ng elevator, nandyan na agad ang mga zombies sa harap nila. Alam nila na ilang dosenang palapag pa yung layo mula sa basement. Sobrang bilis nila, pero grabe, ang mga zombies ay tinitigan lang si Min Seop na umaalis at bigla silang tumigil dahil may mas diretso at mas mabilis silang paraan para makababa. Makikita mo na ang mga zombies ay tumatalon isa-isa. Hindi sila tinamaan ng malakas na impact at agad silang bumangon ulit. Ilang mga executives na iniiwasan ng mga pulis ay kaka-rating lang sa underground parking lot. Bigla namang dumating ang mga zombies mula sa hagdanan. Si Jin Hee, sinagasaan ng isang zombie gamit ang sasakyan at binigyan sila ng pagkakataon para makaalis. Pero ang hindi nila inasahan ay kaya din palang mag-drive ng mga zombies. Isang malaking bilang ng mga zombies ang kumuha ng taxi mula sa kalsada at mabilis silang sumunod sa kanila. Dahil dito, nagsimula ang matinding habulan sa highway. Gamit ang mga patay na katawan, ginamit ng mga zombies ang suicide tactic para pigilan sila, kahit na nakaligtas pa sila dahil sa magaling na pagmamaneho ni Song Joon. Pagpasok nila sa tunnel, ginamit ng mga zombies ang encirclement tactics at tinambangan na nila si Song Joon sa gitna ng kalsada. Tapos, isang zombie ang lumabas mula sa taxi at nagsimula ng atakihin ang sasakyan nila. Ang windshield nila ay agad nabasag sa malupit na atake ng zombie, at ang iba naman sa mga zombies ay sinamantala ang pagkakataon para basagin ang bintana at pumasok. Nagmadali si Song Joon na magbabaril, pero hindi nila maalis yung zombie. Matapos ang matinding laban, nakawala rin si Song Joon mula sa maraming zombies, pero yung isa na lang natira, at umatake sa driver. Paglabas ng sasakyan mula sa tunnel, huminto ito dahil nahawaan na ng virus ang driver, at pagkatapos ay nagsimula ng dumagsa ang mga zombies sa kanya. Ayon sa plano ng killer, ang tanging layunin nila ay patayin si Min Seop. Kaya't hinayla nila si Min Seop mula sa sasakyan at nahuli siya ng buhay ng isang grupo ng zombies. Pagkatapos nilang tapusin ang misyon, tumingin ang mga zombies diretso kay Sang-in, ang executive director sa sasakyan, parang sinasabi kay Sang-in na siya naman ang susunod na target. Pagkatapos, ang mga zombies ay natunaw at napaupo na lang sa lugar. Sa proseso ng pakikipaglaban sa mga zombies, si Song Joon ay nahawaan ng zombie sa kanang kamay, pero hindi naman ganoon kalala ang infection. Sa ospital, pagkatapos ng ilang paggamot ay nakaligtas pa rin naman siya. Pagkatapos ng insidenteng na ito, alam ni Sang-in na siya na ang susunod, kaya lumapit siya kay Sun Ale, ang board chairman, at umaasang mag-apologize si Sun Ale Live ayon sa utos ng killer. Pero sa kanyang gulat, agad tinanggihan ni Sun Ale dahil sa rason ng kinabukasan ng kumpanya. Pero nang makita ang takot sa mukha ni Sang-in, sinabi niyang pag-uusapan nila ito ng anak niyang si Mayon. Wala nang choice si Sang-in kundi umalis. At nang makarating siya sa pinto, nakatagpo siya kay Miyang na bagong balik. Dito, naintindihan na ni Sang-in na hindi na ang kumpanya ay nasa ilalim ng kontrol ni Sun Ale, kundi ni Miyang na nasa harap niya. Ang clinical experiment ay plano din ni Miyang para kumita ng mas malaki. Si Miyang ay isang komplikadong tao, at ang mga pulis, para mahanap ang tunay na killer, ay muling nakatagpo ng preso. Ngayon, ang preso ay nagbigay ng bagong clue. Sinabi niya na ilang sandali pagkatapos mamatay ng mga subjects, isang matandang Indonesia na lalaki ang lumapit sa kanya at sinabi na nawawala ang anak niya matapos mag-part-time sa Che Pharmaceuticals. Pero ang preso, ang trabaho lang niya ay mag-recruit ng mga tao. Ang mga tao na ito ay specifically sa kumpanya. Kung anong nangyari sa kanya ay hindi malinaw, kaya't binigay ng preso ang phone number ng contact niya sa Che Pharmaceuticals. Pagkatapos nun, nawawala ang contact person pati na ang 100 mga bangkay. Base sa investigasyon, sinabi ng preso na ang contact person ay yung nag-interview sa mga muling binuhay na bangkay. Mukhang ang tunay na kumokontrol ay yung matandang lalaki mula sa Indonesia, kaya ngayon, ang kailangan lang ay hanapin siya para matapos na lahat ito. Samantala, si Sang-in, na malapit ng mamatay, bigla nilang natagpuan at inamin ang mga alam niya para sa sarili niyang buhay.
Nalaman na ang human experiment ay hindi para makagawa ng bagong gamot para magligtas ng buhay, kundi para mag-research ng isang biochemical weapon na pwedeng pumatay ng tao, at yun nga ang nangyari. Ngayon, hindi na kayang mag-alala pa ni Sang-in. Ibinigay niya ang listahan ng mga experimenters, umaasa na matatapos na ito ng mga pulis sa lalong madaling panahon. Agad umalis si Sang-in matapos yon. Bigla naisip ni Jinhee ang isang problema, dahil ang evil spell na ito ay nangangailangan ng dumi mula sa lugar ng pagkamatay. Ang mga experimenters ay namatay sa dating institusyon ng CHE Pharmaceuticals, kaya't ang matandang lalaki mula sa Indonesia ay tiyak na naroroon. Nang maisip ito, agad na umalis ang team, at dahil sa aksidente sa eksperimento, matagal nang abandona ang institusyon. Pagkatapos ng masusing paghahanap, nakatagpo sila ng isang nakakatakot na eksena sa isang kwarto. Ang mga pader ng kwarto ay puno ng malalaking pattern na sobrang nakakatakot tingnan. Maaaring may kaugnayan ba ang pattern na ito sa manipulation ng mga bangkay? Habang ang dalawang lalaki ay nagtataka, bigla nilang narinig ang isang kakaibang ingay. Nagmadali silang maghanap ng pinagmumulan ng ingay, pero habang tumatakbo sila, napansin ni Jinhee na may mali sa likuran nila. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Habang dama-dami ang mga zombies na sumusunod, tumakbo ang dalawa. Pero sobrang bilis ng mga zombies, at si Young-soo ay naabutan ng zombie na humabol sa kanya. Nahawakan din si Jinhee sa leeg ng isa pang zombie. Sa kritikal na sandali, isang tao ang tumakbo upang iligtas si Jinhee. Si Sojin pala, ang kapatid ni Jinhee, na katulad ng matandang lalaki mula sa Indonesia, ay isa ring spellcaster. Nalaman na si Sojin ay minsang inabuso ng masasamang espiritu, kaya't pumunta siya sa Japan para humanap ng paraan para matanggal ito. Hindi niya akalain na magtatrabaho siya sa Japan ng 2 taon at kalahati, pero wala pa ring nangyari. Kaya't nagpatuloy siya papuntang isang templo sa China. Doon, tinulungan siya ng isang senior na monghe. Bagamat hindi pa rin niya nahanap ang paraan para makawala, natutunan niyang manipulahin ang masasamang espiritu ng spell. Sa ganitong paraan, hindi sinasadya, naging spellcaster siya. Naramdaman ni Sojin na ang kapatid niyang si Jinhee ay nasa panganib, kaya't agad siyang dumating upang magligtas. Si Sojin ay hinawakan lang ang pisngi ng zombie gamit ang 2 kamay. Ang katawan ng zombie ay nagsimulang magpilipit at sa huli ay bumulusok at nagkandaboli-bali ito. Nang makita nilang papalapit na ang iba pang zombies, nagmadali silang tumakas. Bago pa man sila maabutan ng mga zombies, nagtago sila sa isang laboratorio. Kinuha ni Sojin ang isang espesyal na brush at mabilis na nag-drawing ng pattern sa sahig ng ilang segundo. Ginamit niya ang mga tinubuan ng dugo niyang daliri para i-press ang lupa, at unti-unting lumitaw ang isang invisibility wall. Pero si Young-soo, na humaharap sa mga zombies, wala ng oras para makapasok sa loob. Nang makita nilang malapit ng mabutas ng mga zombies ang pinto, napilitan siyang magtago sa ilalim ng mesa. Pumasok ang mga zombies at hindi nila nakita ang dalawang magkapatid. Pero si Young-soo, na nagtatago sa ilalim ng mesa, ay nakakuha ng atensyon ng mga zombies para iligtas siya, kaya't si Sojin ay napilitang lumabas. Bagamat malakas siya, nakakalaban siya ng marami. Matapos matalo ang ilang zombies, mabilis nilang naranasan ang malupit na laban. Sinubukan ni Young-soo na tumulong pero itinapon lang siya, pero nakatulong si Sojin sa tamang oras at napatumba ang zombie. Kaya't ginamit ni Sojin ang pagkakataon upang hawakan ang pisngi ng zombie at ginamit ang parehong paraan para tapusin ang huling zombie. Nang makalabas ang tatlo mula sa institusyon, umaga na, pero sa kanilang gulat, si Sang-in, na labis na ang stress, ay pinili ng magpakamatay. Samantala, si Sun Ale ay pumayag na mag-apologize sa publiko, pero ang apology niya ay hindi sincere. Ilan lang na walang saysay na salita at agad na itong tinapos. Hindi nito matatapos ang pagpatay, kundi lalo pang magpapagalit sa salarin. Habang ito ay nangyayari, ang kapitan ng police station ay natapos ng magsiyasat sa listahan ng mga experimenters. Sa wakas, natagpuan nila ang anak ng matandang lalaki mula sa Indonesia. Agad nilang ipinadala ang impormasyon kay Jinhee. Nang makita ni Jinhee ang mensahe, nakaramdam siya ng lamig dahil ang babae pala ay ang kanyang assistant. Nalaman na ilang araw lang ang nakalipas, in-interview ni Jinhee ang batang babae na manipulado ng matandang lalaki mula sa Indonesia sa kumpanya at naging assistant niya. Ang mga pulis na naiwan sa institusyon at naghanap sa kanya ay natagpuan ang lihim na pugad ng matandang lalaki sa tulong ni Sojin. Tinanggal na ng matandang lalaki ang kanyang disguise at direktang minanipula ang kanyang anak upang tanungin si Jinhee. Habang tinitingnan ng walang kahulugang usapan ni Sun Ale sa stage, sobrang galit na ang matandang lalaki. Ang mga ilaw sa studio ay kumikislap pababa at pataas. Minanipula ng matandang lalaki ang katawan ng kanyang anak at pagkatapos ay lumapit kay Sun Ale. Sinubukan siyang pigilan ng iba, pero nawalan na ng ulirat ang matandang lalaki at determinado siyang patumbahin si Sun Ale ng buhay. Tumakas sina Sun Ale at Mian, pero naharang sila sa kalagitnaan ng daan. Habang dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay, bigla na lang nag-umpisang mabulok ang katawan niya sa kabilang bahagi.
Nalaman na si Sojin pala ang pumihil sa spell ng matandang lalaki sa isang kritikal na sandali, kaya't nakatakas si Sun Ale. Sa puntong ito, ang matandang Indonesian ay tumulo ang mga luha ng paglimos, hindi inaasahan na sa huli. Hindi lang niya hindi napatay ang kalaban, kundi hindi pa niya nakuha ang kahit pinakasimpleng paghingi ng kapatawaran para sa malupit na pagkamatay ng kanyang anak. Pero hindi doon natapos ang lahat. Si Miyang, ang tao na nagpasimula ng lahat ng ito, ay pumasok sa kwarto kung saan nagtatago ang kanyang ama. Hindi kailanman inisip ni Sun Ale na nakatakas siya sa paghihiganti ng kanyang mga kaaway, pero hindi mula sa kamay ng kanyang sariling anak na may lason. Para mawala ang lahat ng saksi, tinanggal ni Miyang ang isang daliri ng babae gamit ang toilet paper. Nang hindi tinitingnan ni Sun Ale, hiniwan niya ang mukha nito. Agad na bumagsak si Sun Ale sa lupa na hawa ng virus. Nang dumating ang mga pulis, nagkunwari si Miyang na umiiyak sa sakit. Hindi niya alam, lahat ng nangyayari ay nahuli ng surveillance camera. Bago ang interview, naglagay sila ng camera sa dibdib ni Sun Ale at live na ipinalabas ang buong pangyayari. Nangangahulugan nito na ang sinabi niyang iyon at ang pagpatay niya sa sarili niyang ama gamit ang sariling kamay ay naging publiko. Ang ebidensya ay sapat na, at si Miyang ay inaresto sa mismong lugar at pinarusahan. At ang lahat ng ginawa ng matandang Indonesian para sa kanyang anak at ang lahat ng mga inosenteng eksperimento ay sa wakas nakuha rin ang hustisyang hinahangad nila. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.